Ang palabas ay nagsimula sa isang klase kung saan ang isang batang guro na si Chen ay tinuturuan ang kanyang mga estudyante. Ang lahat ay nakatutok sa aralin maliban sa isang batang babae na tila sobrang nababagabag. At nang mapansin siya ni Chen, nagbalik ito sa isang masakit na alaala mula sa kanyang sariling nakaraan. Ang kwento ay lumipat sa mga araw ni Chen sa high school at noon siya ay isang matalinong estudyante na palaging nangunguna sa kanilang klase. At dahil papalapit na ang pagsusulit, madalas nagsusuot si Chen ng earphones upang pigilan ang anumang distraction at manatiling nakatutok sa kanyang pag-aaral. At isang araw, isang biglang kaguluhan ang sumira sa kanyang konsentrasyon kung saan nagtakbuhan ang mga estudyante sa labas upang tignan kung ano ang nangyayari. Sinundan sila ni Chen at nagulat na makita ang kanyang matalik na kaibigan na si Hu na nakahiga sa lupa at hindi gumagalaw. Lumalabas na kinuha nito ang kanyang sariling buhay kung saan mabilis nagtipon ng karamihan sa kanya, ngunit sa halip na tumulong, maraming estudyante ang nagsimulang kumuha ng litrato upang ilagay ito sa mga social media. At dahil nasaktan at nandiri sa kanilang ikinilos, marahan na lumapit si Chen sa katawan ng kanyang matalik na kaibigan at marahan na tinakpan ito ng kanyang jacket. At sa sumunod na araw, habang si Chen ay nasa klase, pinatawag ito sa opisina ng punong guro kung saan ilang pulis ang naghihintay. Nagtanong ang pulis kay Chen tungkol sa pagkamatay ni Hu at tinanong kung sila din ba ay matalik na magkaibigan. At sa kanilang gulat, itinanggi ni Chen na kilala niya ito at sinabi nito na tinakpan lamang niya ang mukha ni Hu dahil ang ibang estudyante ay kinukunan siya ng litrato. Nakita ng mga pulis na mahirap paniwalaan ang kanyang kwento, ngunit kalaunan ay hinayaan na nila ito. At nang bumalik si Chen sa kanyang klase, nakita nito ang mga pulang tinta na nasa kanyang upuan at mabilis nitong naalala na si Hu ay binubuli ng kaparehong paraan bago ito mamatay. At nang maglaon habang si Chen ay nasa cafeteria, ang pinuno ng mga bully na si Wei ay lumapit at hiniling ang kanyang tulong sa paparating na pagsusulit. Tumanggi si Chen at sinabing wala itong oras, at bilang tugon nagsimulang kumuha si Wei ng litrato ni Chen katulad ng ginagawa nito kay Hu, at malinaw na ang mga bully ang may pananagutan sa pagkamatay ni Hu. Patuloy nila itong pinapahirapan hanggang sa tuluyang masira ang kalooban ng dalaga. Alam ni Chen ang katotohanan, ngunit labis itong natatakot na sabihin ito sa mga pulis. At sa kanyang daan pauwi, si Wei at ang iba pang bully ay inatake siya dahil lamang nakipag-usap ito sa mga pulis. At kahit pa pagkatapos ng lahat ng nangyari, hindi nagsalita si Chen at tahimik na bumalik sa kanilang tahanan. Ang ina ni Chen ay kumikita ng pera sa pamamagitan ng pagbenta sa mga ilegal na produkto at ayaw nito na maapektuhan ang edukasyon ng kanyang anak sa kanyang trabaho, kaya lumalayo ito kay Chen hanggat maaari. At sa gabing yun, bago matulog, nangako ang kanyang ina na balang araw ay bibili sila ng bagong bahay kung saan maaari silang mamuhay ng magkasama ng mapayapa. At sa sumunod na umaga, umalis ito nang hindi nagpapaalam kay Chen, at nang napagtanto ni Chen na wala ang kanyang ina, hindi nito maiwasan na labis masaktan. At sa gabing yun, habang naglalakad galing paaralan, napansin ni Chen ang isang grupo ng mga lalaki na nakikipagbuno sa isang binata na si Xiao. Sinubukan itong tawagan ng mga pulis, ngunit ang isa sa mga binata ay nakita siya at kinuha ang kanyang telepono. Kinuha ng grupo ang lahat ng kanyang pera at pinilit ito na halikan si Xiao, at pagkatapos pinagtawanan nila ito, ngunit ang kanilang aksyon ay mas lalong ikinagalit ni Xiao. Tumayo ito at brutal na binugbog ang pinuno ng grupo, dahilan para tumakas ang iba pa. At bago umalis, tumingin ang binata sa dalaga, ngunit hindi ito nagsalita ng kahit na ano. At sa sumunod na umaga, natagpuan nito si Chen at nagpasalamat ito sa kanya sa pagsisikap na tulungan siya. Pagkatapos ay nagtanong ito kung magkano ang kinuhang pera ng mga lalaki sa kanya, at sinabi ni Chen na 70 yuan. At dahil wala itong sapat na pera para bayaran siya, nag-alok si Xiao na ayusin ang telepono na nasira sa kanya. At habang nasa tindahan sila, pabirong inalok ni Xiao na maging bodyguard ni Chen kapalit ng pera. Tinanggihan siya ni Chen at sinabi na hindi nga nito kayang protektahan ang kanyang sarili. Gayunpaman, sinundan pa rin siya ni Xiao kahit saan ito magpunta, at sa oras na makauwi si Chen, nakita nito ang pader sa labas na puno ng mga poster na inaakusahan ng kanyang ina sa hindi nito pagbabayad ng utang. At dahil sa galit, pinunit nito ang bawat poster bago nagmadaling pumasok sa loob, at sa kasamaang palad, sa sumunod na araw ang litrato ng poster ay kumalat sa paaralan at ang mga estudyante ay nagsimulang tuyain si Chen dahil sa mga ito. At kalaunan, ang kahihiyan ay naging labis para sa kanya habang lumabas ito ng klase at nagtungo pa uwi na isang bagay na hindi pa nito ginagawa noon. At sa kanyang pag-uwi, nagkita sila ni Xiao at silang dalawa ay napunta sa isang usapan. Sinabi nito ang lahat ng nangyari sa paaralan at ginawa ni Xiao ang kanyang makakaya upang aliwin ito. Pagkatapos ay dinala siya nito sa kanyang tirahan na isang maliit at sira-sirang bahay sa ilalim ng tulay. At sa gabing yun, nagsalo sila sa mangkok ng noodles at tinamasa ang piling ng isa't isa. At kung saan nagtanong si Xiao kung gusto ba siya nito, at diretsyong sinabi ni Chen sa kanya na wala itong katangian na magugustuhan siya. Ang salita nito ay ikinagalit niya habang bigla siya nitong dinala sa pader at sinabi na yun ang tunay na sarili niya.
At pagkatapos nito umuwi si Chen nang umiiyak at ang isang tao na bukod tanging niyang pinagkakatiwalaan ay sinaktan siya. At sa sumunod na araw sa panahon ng klase si Chen ay ganap na hindi pinansin ng kanyang mga kaklase at walang may gusto na isama siya sa team. Si Wei at ang kanyang mga kaibigan ay sinamantala ang sitwasyon at kinutya siya ng paulit-ulit. Tinamaan din nila ito ng bola ng ilang beses at nang maglaon may tumulak kay Chen sa hagdan at sa kabutihang palad siya ay nakaligtas ng walang malubhang injury. At dahil hindi matiis ang pambubuli nagpa siya si Chen na sabihin kay Inspector Zhang ang lahat. At pagkatapos si Wei at ang kanyang mga kaibigan ay pinatawag upang tanungin at sa halip na aminin ang kanilang ginawa sinisi nila ang sitwasyon ng pamilya ni Hu pati na rin ang kanyang personalidad sa kanyang pagkamatay. At dahil walang matibay na ebidensya laban sa kanila napilitan ng mga pulis na paalisan sila gayunpaman nagpa siya ang paaralan na suspindihin ang mga bully sa loob ng isang buong taon. At sa sumunod na araw inalok ni Inspector Zhang si Chen na sumakay pauwi at sa kanilang daan humingi ito ng paumanhin dahil hindi niya naparusahan ng mga bully o mabigyan ng hustisya si Hu. At sa gabing yun habang papasok si Chen sa kanyang apartment si Wei at ang mga kasama nito ay naghihintay sa labas at labis ang galit nila dahil isinumbong sila ni Chen sa mga pulis. At bilang paghihiganti nadala sila ng maraming daga at plano na pakawalan ang mga ito sa kanya. At sa kabutihang palad nagawa ni Chen na makatakas at nagtago sa loob ng isang basurahan. At matapos na umalis ang bully marahan nitong lumabas at nagtungo sa nag-iisang tao na alam niyang pro-protektahan siya. Ikinwento nito ang lahat ng nangyari kay Xiao at nagtanong kung pro-protektahan ba siya nito kahit pa wala itong maibibigay sa kanya. At sa sumunod na araw si Xiao ay nagsimulang ihatid si Chen sa paaralan at inihahatid ito pauwi tuwing hapon. Kalaunan ay nagsimulang tumira si Chen kasama si Xiao sa kanyang bahay at si Xiao ay sangkot sa isang lokal na gang at madalas umuwing may mga sugat matapos makipag-away. At isang araw bumalik ito nang may malubhang pinsala at nagtanong si Chen kung ayos lamang siya at niyaya pa ito na matulog sa tabi niya upang makapagpahinga ito. Isiniwalat ni Xiao na ang kanyang ama ay iniwan siya noong siya ay 13 taon gulang at iniwan din siya ng kanyang ina para sumama sa ibang lalaki. Sinabi nito kay Chen na siya ang unang tao na nagtanong kung masakit ba ang mga sugat niya. At mula sa gabing yun silang dalawa ay mas naging malapit kung saan masaya silang magkasamang dalawa at madalas na nagbibiruan. At sa tabi ni Xiao si Chen ay nagawang mag-focus sa kanyang pag-aaral at isang araw tinawagan si Xiao ng pinuno ng gang para sumali sa isang away. At dahil alam na babalik ito nang may sugat nagmakaawa si Chen na huwag siyang pumunta at sa kanyang gulat nakinig ang binata sa kanya at nanatili sa kanila. At sa kasamaang palad isang araw ay inaresto ito bilang sospek sa isang kaso ng pagnanakaw. Siya at ilan sa kanyang mga kaibigan ay dinala sa istasyon ng pulis at ikinulong hanggang sa matagpuan ng tunay na salarin. At samantala si Chen ay paalis na ng paaralan at tinwagan si Xiao para ihatid siya pauwi. At nang hindi ito tumugon nag-atubili itong maglakad pauwi ng mag-isa at sa kasamaang palad si Wei at ang mga kaibigan nito ay nakita siya ng mag-isa kung saan inatake siya at sinubukan din na tanggalin ang kanyang mga damit. At mas lumala pa ni-record nila ang buong pag-atake upang ma-blackmail nila ito. At bago pa nila lubhang mapinsala ito napansin ng isang tao ang nangyayari at nagbanta na tatawag ito ng pulis. At nang marinig ito ang mga bully ay nagpanik at tumakbo at iniwan si Chen na sugatan at napahiya na mag-isa sa gitna ng daan. At hindi nagtagal si Xiao ay pinalaya mula sa istasyon ng pulis at tinawagan si Chen ngunit hindi ito sumagot sa kanya. At dahil nag-aalala nagmadali itong bumalik sa kanyang bahay at nakita itong sugatan at tahimik na inaayos ang mga nasira nitong notebook. Ang nakita nito ay labis ikinagalit ni Xiao habang kumuha ito ng bakal na bagay at determinado na patayin ang lahat ng bully ngunit pinigilan siya ni Chen bago ito makaalis. At nang inahit ni Xiao ang buhok ni Chen at pagkatapos ay pati na rin ang sa kanya upang hindi niya ito pagdaanan ng mag-isa. At isang gabi nilapitan ni Wei si Chen at humingi ng tawad sa lahat ng kanyang ginawa at inalok din ito si Chen ng pera at nagmakaawa na huwag sabihin sa mga pulis ang kanyang ginawa. Inamin ni Wei na siya ay natatakot na ulitin ang pasukan at nangangamba sa kanyang ama na hindi na siya kinakausap sa loob ng 1 taon. Tinanggap ni Chen ang kanyang paumanhin at sinabihan siya na huwag na muling ipapakita ang kanyang mukha. Gayunpaman habang papalayo si Chen sinundan siya ni Wei at nagsimulang insultuhan ang kanyang ina. At sa galit itinulak nito si Wei pababa sa hagdan at habang nagmamasid ito sa labis na takot ang ulo ni Wei ay tumama sa semento na mabilis niyang ikinamatay. At dahil sa takot mabilis nagtungo si Chen kay Xiao at sinabi sa kanya kung ano ang nangyari. Kumbinsado ito na siya ay aarestuhin at hahatulan ng kamatayan habang inaliw siya ni Xiao at nangako na aayusin ang lahat. Binisita nito ang isa sa kanyang mga kaibigan at humiram ng sasakyan pagkatapos ay dinala ni Xiao ang bangkay ni Wei sa isang liblib na lugar at inilibing ito at inalis ang mga ebidensya na magtuturo sa kanya. At samantala si Chen ay labis na puno ng takot at upang panatilihing abala ang kanyang utak itinoon nito ang kanyang sarili sa paghahanda para sa kanyang huling pagsusulit.
At sa araw ng pagsusulit bumuhos ang malakas na ulan sa buong lungsod at pinayuhan ng mga awtoridad ang mga estudyante na umalis ng bahay ng mas maaga upang makarating sila sa paaralan ng tamang oras. Isang landslide ang humarang sa malaking parte ng daan at habang naglilinis na tuklasan ng mga trabahador ang bangkay ni Wei at habang nagsisimula ang investigasyon tinunto ng mga pulis ang sasakyan na ginamit ni Xiao sa gabing yun. At matapos na matagpuan ng may-ari nito kalaunan ay natukoy nila si Xiao bilang ang taong humiram ng sasakyan. Dinala rin ng mga kaibigan ni Wei para sa pagtatanong at mabilis nilang inakusahan si Chen na responsable sa pagkamatay ni Wei. Samantala natuklasan ni Officer Jiang ang video na nagpapakita kay Chen na pinapahiya ni Wei at ng mga kaibigan nito at naghinala ito na maaaring may motibo si Chen. At bilang resulta si Chen ay dinala sa istasyon ng pulis para sa pagtatanong at nagtanong ang mga opisyal kung nasaan siya sa araw na namatay si Wei. Sinabi ni Chen sa kanila na siya ay abala sa paghahanda ng kanyang huling pagsusulit. At nang magtanong sila kung bakit ito hindi nagsumbong sa mga pulis dahil sa ginawa sa kanya pinaliwanag ni Chen na ang gusto lamang niya ay umalis sa lugar na yun at mag-aral sa Beijing. At matapos na magtanong sa kanya sa loob ng isang oras sinamahan ng mga pulis si Chen pabalik sa bahay at nagpa siya na bantayan siya ng mabuti. At sa sumunod na araw habang naglalakad si Chen pauwi mula sa paaralan biglang sumulpot si Xiao habang hinahabol siya ng mga pulis. Kinuha nito si Chen at dinala ito sa isang abandonadong gusali at matapos na isara ang pinto iniwan nito ang opisyal na naghihintay sa labas. Sinabi ni Xiao kay Chen na dapat siyang akusahan nito ng pananakit sa kanya at naniniwala siya na doon maniniwala ang pulis na siya rin ang may pananagutan sa pagkamatay ni Wei. At sa ganitong paraan si Chen ay hindi na paghihinalaan habang aakuhin nito ang krimen. At sa una tumanggi si Chen ngunit nang pinaliwanag ni Xiao na siya ay minor pa at hindi makakatanggap ng mabigat na parusa kalaunan ay pumayag ito. At nang maglaon ng mga pulis ay pumasok at upang maging kapani-paniwala ang kwento nagkunwari si Xiao na sinasaktan nito si Chen bago pinahintulutan ang kanyang sarili na kunin ng mga pulis. At sa sumunod na eksena sinuri ni Jiang ang oras ng CCTV at natuklasan na si Xiao ay sinusundan si Chen sa matagal na panahon. At nang magtanong ito kung bakit niya ito ginagawa sinabi ni Xiao na sinusundan niya lamang ito habang dinala din si Chen para sa pagtatanong tungkol sa pagkamatay ni Wei. Itinanggi nito ang anumang pagkakasangkot at nagkunwari na hindi nito kilala si Xiao. Ganon din ang ginawa ni Xiao at matapos na marinig ang pahayag ng lahat si Chen ay pinalaya dahil sa kakulangan ng ebidensya at si Xiao ay pinadala sa kulungan. Ilang araw ang lumipas nakabalik si Chen sa kanyang ina at sinubukan itong mag-focus sa kanyang pag-aaral ngunit hindi maiwasang isipin ng mga panahon na kasama nito si Xiao. Namiss niya ito ng sobra at madalas umiiyak at ang tanging magandang bagay lamang ay ang kanyang mataas na marka sa kanyang pagsusulit na labis ikinatuwa ng kanyang ina. At isang gabi binisita ni Jiang si Chen upang batiin ito sa pagtatapos nito at nangunguna pa sa kanyang klase. Gayunpaman sinabi din ito na si Xiao ay hinatulan ng kamatayan dahil sa malubhang krimen na ginawa nito. At dahil sa gulat si Chen ay naluha at iginiit na hindi ito totoo dahil si Xiao ay isang minor de edad. Isiniwalat ni Jiang ang isa pang nakakagulat na balita at sinabi na si Xiao ay nagsinungaling sa kanyang edad at siya ay 23 taong gulang na. At nang marinig ito ganap na nawalan si Chen ng kontrol at inatake si Jiang at upang pakalmayan nito inamin nito na nagsinungaling siya sa hatol ng kamatayan at ngayon na alam nitong silang dalawa ay malapit sa isa't isa hiniling nito kay Chen na sabihin sa kanya ang totoo. At sa una tumanggi si Chen ngunit matapos na mangako si Jiang na ang pagiging totoo ay mas mapapababa ang kanyang sentensya sa kanilang dalawa tuluyan nitong inamin ang lahat sa kanya. At nang maglaon binisita ni Chen si Xiao sa kulungan at sinabi sa kanya na inamin nito ang katotohanan at sinabi nito na ililipat siya sa ibang bilangguan at ang kanyang hinaharap ay nasira na. At kahit pa sinabi nito sa kanya na ang kanyang pakiramdam ay bumuti matapos nitong sabihin ang katotohanan. Ang kwento ay bumalik sa hinaharap kung saan si Chen ay naging isang guro ng Ingles kung saan iniwan nito ang kanyang nakaraan at muling nagsimula ng panibagong buhay. At nang mapansin nito ang tahimik na dalaga sa kanyang klase na alala ni Chen ang lahat ng pinagdaanan niya kung saan nagtapos ang palabas at tinipon ng dalaga na lumaban ito sa mga bully. Salamat sa panunood kung nagustuhan mo ito huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating movie recap.